Tinignan ko ang Instagram ng mga celebrities at iba't ibang news articles tungkol sa kanila para malaman kung sino sa kanila ang deboto katoliko. Ito ang natuklasan ko. Pampag-good vibes ang episode na ito at naway ma-inspire tayo sa kanila. Dahil kung ang mga sikat ay hindi kinakahiya ang kanilang pananampalataya, dapat ay tayo rin. Sabay-sabay tayong maging proud Catholics habang tinutuklasan natin ang 7 Pinoy celebrities na hindi kinakahiya ang kanilang Catholic faith. Believe me, ang pang number 7 ang isa sa pinakasikat among this group at nakakakilig ang faith niya. Kumusta? Ako po si Jay Aruga, host of this channel. Okay, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Simulan na natin with number 1. Siya ay nagsimula bilang child star. Nakilala ko siya noon bilang si Ula, ang batang gubat. Natatandaan niyo pa ba ang line na, mas marami pa palang ahas dito kaysa sa gubat? Malayo pa ang umaga. Sorry, hindi kasing galing ng celebrity natin ang acting ko. Pero I'm sure mas maraming tao ang mas nakakakilala sa kanya bilang si Mara sa hit TV series na Mara Clara or si Esperanza. Or of course, si Cristala. If you're paying attention, siguro kilala nyo na ang tinutukoy ko ay ang better half ni Ryan Agoncillo na si Mrs. Judy Ann Santos Agoncillo. Siya ay matagal ng kaibigan ng late priest na si Father Sonny Ramirez. Ayon kay Juday sa article na ito, her faith grew stronger because of him at hindi niya makakalimutan ang pag-uusap nila ng pari sa Our Lady of Manaoag Church in Pangasinan. Bukod diyan ay nabigyan din ng pagkakataong ma-showcase ni Juday ang isa pang talent niya bukod sa acting. Ito ay ang pagluluto and she cooked for a group of nuns in no less than the Vatican City. Makikita dito sa mga pictures na ito ang saya nilang mag-asawa sa Vatican City. Ang number 2 celebrity natin ay biglang bumulusok ang career dahil sa phenomenon na ito. Sino ang nakakaalala ng moment na ito in TV history? Noong time na yon, in 2015, ang hashtag #AldubEB tamang panahon ang record-breaking most number of retweets na hashtag in 24 hours at 41 million, beating the World Cup semifinals match noong 2014. And siguro alam nyo na ang number 2 celebrity natin ay si Alden Richards. Given the fame, ay nanatiling grounded itong si Alden. Ayon sa kanya, during the 2017 Philippine Conference in New Evangelization, my faith is one of the things that keeps me grounded, that keeps me sane. Faith is a way of life. It's my purpose of living. Ayon pa kay Alden, since I started showbiz, my faith was scattered. I believe in the Lord, I believe in Catholicism, I believe in the Catholic Church, but it was not that strong. Slowly, I discovered the power of faith in the Lord and in Mama Mary. Tunay that God gave Alden his Catholic faith and every now and then ay makita mo siyang may picture with his rosary bracelet gaya nito. At number 3, ay mula sa GMA News and Public Affairs. Noong 2019 ay pinost niya ang picture niya of her being proud to be a lector-commentator sa Sacred Heart Parish Shrine sa QC. Ang third celebrity natin ay walang iba kundi si Miss Cara David. Very proud Catholic si Miss Cara. Madalas siyang mag-post ng service niya sa simbahan like this. And you can also see her sharing her reflections like this one from Holy Week. Let's move on to the second word. Ito naman yung eksena na si Jesus may kausap siya habang siya'y nakapako sa krus. At dahil sa kanyang matinding pananampalataya ay nakakatanggap siya ng maraming award. Tunay na if you serve the Lord with all your heart, siya ang bahala sa iyo. Next naman ay kung nandito sa listahan si Mara, hindi magpapahuli si Clara. Pero yung Mara Clara remake ang tinutukoy ko. At ang celebrity na ito ay si Julia Montes. Ayon dito sa article na ito ng ABS-CBN na Julia Montes opens up about having a strong Catholic faith. Sabi ni Julia, paggising ko talaga, wala akong munang gagawin kundi mag-pray. Medyo matagal akong mag-pray sa umaga na minsan akala ng family ko natutulog ako kasi nakaganyan talaga ako. Parang yun yung me time ko. I'll just say whatever I want to say. Parang diary ko na ang prayer sa umaga. May matinding Eucharistic devotion din si Julia. Sabi niya, when I feel stressed, I feel blessed, pupunta ako sa Adoration Chapel. And lastly, saan pa niya? Kasi before,
Hindi ako Catholic eh. And then I turned Catholic. Rosary na. Very refreshing makadinig ng mga artista speaking openly about praying the rosary. Okay, kung nandito ka pa at nag-enjoy ka sa video na ito, mag-subscribe ka naman. Uy! Papindot na rin ang like button at notification bell. Wala namang masamang mangyayari sa'yo kung gagawin mo ang mga bagay na yon. Libre lang naman yan. Ang mga celebrities na pinifeature natin dito ay mula sa mga comments and suggestions ng viewers natin. Kaya let me know kung may kakilala ka pang celebrity na matindi ang pananampalataya. Paulunin mo ang comment section with their names. Alright? May 3 pa. Ang panglimang celebrity natin ay ang lovey-dovey ni Julia Montes na si Coco Martin. Ipagdasal natin ang couple na ito. Magandang magkatuluyan ang 2 individuals na malakas ang faith. Si Coco, as you all know, ay deboto ng pista ng Nazareno. Minsay sinama pa niya ang buong crew ng Batang Quiapo sa kapistahan. Ayon kay Coco, mula sa article na ito ng Philippine Star, personally, kung tinanong mo ako kung nasaan man ako ngayon, siguro utang na loob ko lahat sa Nazareno. Kasi dati sabi ko, nagsisimba kami ng lola ko, sinasabi ko lagi, mahal na Nazareno, bigyan nyo lang ako ng trabaho kahit ano, kahit hindi ako matulog. Pagkatapos niya daw dasalin niyon, ay halos hindi na siya makatulog sa dami ng projects na biyaya ni Lord. At number 6, nais kong i-honor ang boses sa ilang mga theme songs ng Catholic events sa bansa. May version siya ng Tell the World of His Love, the highly acclaimed World Youth Day 95 song of composer Trina Belamide. Kinanta din niya ang theme song ng 2015 papal visit ni Pope Francis sa Pinas na We Are All God's Children. Her latest ay ang 2025 Jubilee Year theme song sa Pinas na Ningas ng Pag-asa. Siguro, kilala niyo na ang tinutukoy ko ay walang iba kundi si Jamie Rivera. Ayon kay Jamie sa article na ito from 2011, most of my shows are free. Walang bayad yung church tours. I sing in masses for free. The only benefit I get is selling my CDs. Ayon pa kay Jamie, God gave me this career because He wants me to give it back to Him. Ito na ang number 7 celebrity natin. Siya ang pinakaunang nanalo sa Pinoy Big Brother Teen Edition. Walang iba kundi si Kim Chu. Kung big fan kayo ng Kim Emerald, Kim Shi at Kim Pao, alam nyo ba na mayroon ding Kimmery? Yes, devoted si Kim Chu kay Mama Mary and the Rosary. Ayon dito sa article na ito, Kim Chu considers the Rosary as her greatest weapon. Ika ng aktres, araw-araw talaga ako nagro-rosaryo. Sa dami ng pinagdadaanan mo sa buhay, pag may hawak ka talagang rosary, hindi ka talaga bibitawan ng Panginoon. Iyon ang nakakaiyak. Ayon pa kay Kim, kahit maraming magandang nangyayari, huwag kang makakakalimot sa Panginoon. Hindi mo lang siya tatawagin pag hindi na maganda. Pag maganda o hindi maganda, parehas niyang binibigay yon. Kaya hindi natin bibitawan yung faith at pagtawag sa Panginoon. Bukod sa rosary, ay very devoted din si Kim kay Padre Pio. Madalas siya sa Padre Pio Church, which she missed a lot during the pandemic, at may larawan siya ng miraculous priest sa kanyang bahay. Naway ang mga celebrities na ito ay maging inspirasyon sa ating faith life. Marami pang celebrities na Katoliko. Hindi ito ang first time we featured them sa channel na ito. For 7 more celebrities na devout Catholic, click the video right here.